Okay guys, meron tayong service dito na Midea automatic washing machine, no. So nandito tayo ngayon sa Villa Caceres, no. So titingnan natin, no. Ito ay ang sabi guys, ito po ay nag-E3 error daw, no. So ngayon ang gagawin natin, checkin natin, ayan, lagay natin siya sa speed. Ayan, no. So yan, lalagay natin siya sa speed. Antayin natin guys kung magkaroon nga ng error, no. Ayan. So nasa 11 na po siya, no. Antayin natin siya. Ayan guys. Antayin natin mag-spin, no, kung iikot po ito yung washing machine na ito, no. So marami na tayong nai-upload na E3 error, no, pagdating sa Midea, no. So bawat error kasi iba-iba ang problema. Ayan guys, kung mapansin nyo guys, lumabas yung E3 error. Chicken pa namin, no, sir, kung sensor na. So yan. Oo, di pa. Tingnan pa Ayan, so lumabas yung E3, no. Ayan. So, ibig sabihin may problema, no? May problema itong ating washing machine, no. So ang gagawin natin guys, kalasin natin to yung top cover, no. Kasi ito guys, yung board nito may lock siya dito sa ilalim ng top cover. So ang gagawin natin, alisin natin, no, kakalasin natin to yung mga screw na nasa likuran at itong mga locking niya, no, dito sa gilid-gilid. Merong 4 naman na screw kasi itong Midea. Mayroon 2 sa likod, mayroon din 2 dito sa harap, no. So hindi masyado makaposisyon yung video natin guys kasi masikip yung area, no. Nahirapan tayo mag-video. Ayan, so ang screw nito, yan, meron sa likod, no. Yan. So, pag nangat na po natin guys, ito yon. Yan. Yan. So, inangat na natin. So, 2 screw yan. 2 sa likod, 2 din sa harap. Dito sa may gilid. Yan. So, iangat natin. Ayan. Yan. So, dito guys, may mga locking ito, no, sa likod na kailangan nyo sungkitin. Pero, ang gagawin nyo guys, mayroon kasi ang screw doon sa harapan. Yan, screw nyo muna, no. Ayan. So, yan, ibaba muna natin. Ang gagawin natin guys, iangat natin to. Then dito guys, may mga screw yan dito, no. So, alisin muna natin to. Yan. Ayan, so alisin natin tong mga screw nandito. Ang purpose natin nito guys, titingnan natin yung dahilan ng pag-E3, no. Sa ilalim kasi ng board guys, mayroong lead switch sensor. Mayroong lead switch sensor dito na isa yun sa nagkukos ng E3 error, no. So yun yung una natin checkin. Yan, sa ilalim ng board na ito. So meron lang siyang 2 screw na tatanggalin natin. Then kapag natanggal na natin guys, iangat ulit natin yung cover. Yan. Yan, pag naangat na natin, so, sikwatin na natin itong mga lock nito. Yan. Sikwatin natin dito ng flat screw, no, kasi may mga lock ito, no, para maangat natin yung board. Yan. Ayan, so sikwatin lang natin guys. Ayan. Yan. So antayin lang natin na masikwat ito. Ayan. 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 So tatanggalin lang natin guys, no. So sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no, about automatic washing machine, no. So yan. So gagawin natin guys, tatanggalan natin yung mga lock doon sa likuran. Ito na yung pagkakataon na iangat natin to guys, yung board, no. Yan. Ayan. So iangat natin yan. Ito yung lead switch guys nandito, no. Yan. Ito yung portion, itong nandito po yung lead switch, no. So ngayon ang nakikita natin guys, mayroong putol, no. Ayan, no, ngat-ngat ng daga, no. So ito yung nakikita natin guys. Ayan. Pero ito yung dito meron din pero buo pa, hindi pa siya naputol, no.
So usually guys, itong nandito na lead sensor ang nagkakaproblema dyan. Pero sa pagkakataon na ito guys, ang nakita natin guys is ngat-ngat ng daga, no? Ayan. Ayan, no? Ito yun eh, no? So ang naputol niya guys, ito yung connected din doon sa kanyang motor, no? So yung isang line dito guys, naka-connect ito sa motor. Ito yung lead sensor guys. So yan, ito po yung pwede nyo i-short ito kapag nagkaroon ng E3 error na wala namang kagat ng daga, no? So yun po ang isa-short yung sensor na ito. Kumbaga, pwede nyo ito pagdugtungin yung dalawang pula na wire na yan, katin nyo yan, then pagdugtungin nyo na, no? Kung wala namang kagat ng daga. Kasi yan ang lagi nagkakaproblema. Ayan. So gagawin namin guys, iangat natin to yung drum, no? Iangat natin. Yung ano pala, yung board, no? Iangat natin. Iyan, screw lang natin, no? Para makita pa rin natin, baka may mga kagat pa dito sa bandang harap, no? So, iyan. Iyan. So, ngayon, yun lang naman nakikita natin guys na putol, no? Yung doon sa bandang dulo, no? So, dito ayos naman. May kunting kagat pero buo naman yung wire, no? Hindi naman siya naputol. No, so ang gagawin lang natin, dugtungin muna natin yung mga kagat dito, no. So kaya yung sa mga washing machine natin, guys, lagi nyong checkin, no, kung may mga kagat ng daga yung mga wiring, no, kasi yan ang mga dahilan kung bakit minsan nasisira ang ating mga washing machine, no. Yan, tulad nito, E3 error. So in-expect natin na may problema siya sa lead sensor, pero kagat pala ng daga ang dahilan, no? So, naging problema. No, kaya marami talagang naliligaw, no, pagdating sa troubleshooting ng automatic washing machine, no? So, dapat ma-check talaga yung mga wiring connection. Baka ito ay may kagat ng mga mababait, no? No, kaya minsan pag lumalabas yung error ng washing machine, medyo mahirap siya talaga i-identify ang problema unless kung na actual troubleshoot talaga ang unit, no? Kasi tulad nito guys, kapag hindi namin nakita ang unit, no, kapag nagtatanong kayo na ano ang problema, E3 error, so ang sabihin lang namin possible yung lead sensor, no? So mas maganda talaga na makita nyo yung mga wiring connection ng inyong mga washing machine kapag nagkakaproblema. Kasi yan lang naman guys, kung hindi parts ang nagkakaproblema dyan, sigurado ngat-ngat ng daga yung problema. Na ayan, so kinakarga lang, nilalagyan lang ng electrical tape yung mga naputol. Yan, so then titesting na natin, no, kapag naayos na lahat, no. So ayan, na-fix na natin guys. Gagawin natin, ilagay natin siya sa spin, no. Ayan, tingnan natin kung iikot na po siya, kung magkaroon pa ba ng error, no, after natin madugtong yung mga wiring na putol. Ayan, so ayan guys, kung mapansin nyo guys, umikot na po siya, no, nag-spin na siya. So yun lang naging problema niya, yung ngat-ngat ng daga, no. So yan lagi ang chicken nyo, yung mga kagat kapag nagkaroon ng problema ang inyong mga washing machine. Yan. So ilalagay na rin natin ito sa wash mamaya. Tingnan natin kung okay na rin yung pagwawash nito guys. Yan. Ayan, no. So ngayon sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang po kayo sa aming Facebook page, no, Nortia Repair Shop, no. Available kami Cavite, Laguna, Batangas, no. Nag-service kami sa mga lugar na yan, no. Ang service fee naman namin di ganoon kamahal, no. Meron lang kaming charges ng transportation, no. Kaya doon nagbabari yung presyo natin kung gaano kalayo yung area nyo, no. Ayan. So ito guys, nagkakarga ng tubig, no. Yan. So ibabalik lang din natin yung screw nandito sa harapan habang titest natin. Yan. Ayan, dito ganoon din, no. Ayan, bang lagay natin yung mga kanyang screw na tinanggal natin kanina. Ayan, so yung mga video natin guys, actual troubleshooting po ito, no, mga ginagawa natin on site po.
Kaya minsan hindi maliwanag yung mga video natin kasi hindi kami makapag-video ng maayos, no? Kasi hindi naman kasi talaga ang focus namin dito sa pag-video, no? Talagang sinisikap lang namin na makapagbigay ng mga ideas, no? Sa mga na-encounter namin sa bawat unit ng washing machine para makapagbigay din ng tulong sa mga nagdi-DIY, sa mga bagong technician na gustong matuto ng automatic washing machine. No? Sa dami na po ng videos natin na ni-upload, no? So kung kayo po ay technician, sigurado kapag sinusundan nyo yung mga videos namin, sigurado ako na master nyo na yung automatic washing. No? Kasi yung mga sira ng washing machine ay paulit-ulit lang. Ayan. So yun. Ayan, fix lang natin guys. Kaya nagkakarga siya ng tubig, natin mag-wash. Ayan. So, testing naman na natin to sa spin, guys. Okay naman na siya. No, ang isa lang talaga sa naging problema nito ay yung kanyang wiring na kinagat ng daga. No, ayan. So, yan guys, nag-wash na siya, no. Maayos na po, guys. Wala nang problema. No, so yun lang guys, no. Yan lang po ang problema ng ating washing machine. Kapag na-encounter nyo po yung mga ganitong problema, una nyo i-check yung mga wiring connection, then yung lead switch sensor, no. So ang naging cause lang naman ng A3 error, kagat ng daga, yung lead switch sensor or yung kanyang bomb switch na kung tawagin, or yung drum sensor kung tawagin. So yun lang po yun guys. Basta A3 error, hindi na kayo maligaw. Yan lang yung tingnan nyo. At sigurado ako magagawa nyo na ng maayos yung inyong mga washing machine. So yun. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Villa Caceres, Santa Rosa, Laguna. Nandito po yung service team natin. Actually, shout out kay Sir, no? Isa po ang may-ari nito. Isa po din po sa ating mga taga-subaybay, no? Dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa mga bagong subscriber na nanonood sa amin, at marami pa po kayong matutunan, no, dito sa amin. Patuloy po kaming nagbibigay ng mga ideas or kaalaman pagdating sa automatic washing machine. So ang goal naman natin dito ay mai-expose lahat ng problema ng washing machine para mabigyan lahat ng ideas, no? Kasi kung medyo mahal yung magpa-service ng ating automatic washing machine, so kung kaya nyo naman gawan ng paraan yung mga minor problem, so makakatipid din kayo, no? So yan. So yun po, no? Maraming salamat po sa yung pagsubaybay sa aming channel, at subscribe na po kayo sa mga bagong manonood. Okay guys, bye-bye!